talaga ako. I'm so excited ngayon sa ating guest na makakapanayam na naman natin. Kaya share nyo na ito. So, ito na po, si Attorney Vic Rodriguez. Alright. Hi, Attorney Vic. Kumusta na? Kumusta na after sa ating pakikipaglaban? Still, nandito pa rin tayo. Kayo sa ating mga kababayan. Hello, Maharlika. Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa Pilipinas at kung saan mang bahagi ng mundo. And thank you for having me in your channel today, Maharlika. Live din tayo, by the way, with your permission sa aking TikTok page, sa Blue Badge page at sa YouTube sapagkat napakaraming nagme-mensahe pa rin, Maharlika, nangangamusta. And I want to reach them as much as I could. So minarapat ko na itong malaking bagay na i-interview muli sa iyo ay isabay ko na yung iba nating platform para mas maabot ko yung higit na maraming Pilipino saan man panig ng mundo. Correct. So, Attorney Vic, kumusta ka na after sa election, at ang result, kumusta na po kayo? Well, kagaya ng maraming bumoto sa atin at bumoto sa Duterte, disappointed sapagkat hindi natin malaman yung talagang tunay na diwa ng halalan at tila dinidikta na lamang ng iilan at ng makina kung sino yung mga tatanghal na 12 senador. Ako naman ay sadyang nanahimik at minarapat kong respetuhin yung proseso at iproklama yung 12 tinanghal na senador. But for those who have been messaging me, ipinaglalaban ko po kayo sa balit maunawaan sana ninyo, hindi ho kasi talaga tayo yung pa-victim effect ayoko yung biktima at ayoko yung paawa o yung pa-baby na nadaya, kasali ho talaga yun. Ang buenas lang ng mga mandaraya, wala ho lang ako mahawakang ebidensya, Maharlika Kanya hindi ko mapukpok. But I know that the result would have been different kung hindi pinakialaman. Nakita naman natin yung daming grupo nagrereklamo, NAMFREL, PCRV, yung UPI, at kung ano-ano pa mga professional IT groups. But I leave it to well-meaning people like you, like Attorney Glenn Chong, like the Third Floor Studios, si Joey Cruz, at yung iba-iba pa na magdiskurso niyan para naman hindi masabing tayo ay hard loser or sour grape. But nonetheless, kahit na kinalikot yung resulta, hindi pa rin may tatanggi na milyon-milyon ang tumangkilik sa hakbang ng maisog, ang tumangkilik sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Actually, ang dami pong na-disappoint talaga, dahil kitang-kita namin, ako mismo na nagsusupport talaga sa inyo, nakita namin yung OFW votes, yung Mindanao and Visayas votes, talagang pasok yung Duterte 10. So, para sa akin, para sa amin, na nakatutok din talaga nung eleksyon, isa po sana kayo sa nanalo, but since ikaw na rin nagsabi na, hindi tayo dito nagsa-star graping, at ipaubaya natin dyan sa, like may mga eksperto or magagaling kung paano balangkasin itong naganap na mga discrepancies during election season. Ganun pa man, Attorney Vic, ano ang mensahe mo dahil nakita naman talaga namin na talagang sinuportahan ka ng OFW majority ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Talagang Attorney Vic Rodriguez ang inilagay nila sa balota. Nakakataba ng puso and it's very humbling na narinig natin yung tinig ng ating mga overseas Filipino workers at yung ating mga Filipino migrants. At marami ako natatanggap na invitation, Maharlika, at mga kababayan na magpunta sa iba't ibang lugar. Sisikapin ko po, mas mahaba po yung ating panahon ngayon. Hindi po tayo sa cloud ng 90-day period to campaign. At ito naman depende po sa pamasahe. Basta may pamasahe, mapakakapunta po ako sa inyo. Marami rin ang nakakatuwa, Maharlika, marami nag-o-offer na magsasagutin nila yung pamasahe, yung hotel. Maraming salamat. Hindi po tayo basta-basta tumatanggi. Subalit ayoko po maging pabigat. Hindi ko po ginampanan yung papel na pabigat mula bata ako hanggang ngayon. At wala ho akong planong simulan. At I recognize yung inyo pong generosity and yung graciousness. Pero magsisikap po tayo. Marunong naman tayo magtrabaho. Basta meron na po tayong pamasahe, sisikapin ko pong maikot kayong lahat upang upang palad at magpasalamat. At yung mga kaibigan natin dyan sa Estados Unidos,
sa New York, sa California. Ang problema lang, ngayon pwede ko na maikwento, Maharlika. Every time punta ako dyan, ako'y na-detain ng immigration And pag tinatanong ko kung anong dahilan, wala naman silang maibigay na dahilan. So I'd like to think that it's something politically related. Kaya lang, yun nga, hindi ko ugali yung pabiktima ba, yung nagpapaawa, yung ako yung biktima at ako yung na-detain. I've been detained there twice for no apparent reason. And was released eventually dahil nga wala naman silang maikaso sa akin at wala talaga akong kaso. Hinaras lang ba? Hinasel lang ko pagpasok ko dyan. I know. So alam na alam ko po yan mga kababayan. So nakakadala din Attorney Vic na hinaharang ka ng wala namang dahilan. But I hope magkaroon ng changes in treatment sa'yo in the future, na hindi ka na ma-detain. Sana dahil yung una, 1.5 oras. Medyo tolerable pa pero alam naman ninyong lahat na pareho tayo, lahat ng tao sa lahat ng nationality. We only have 24 hours a day and we value every minute of it. Nung i-detain sa loob ng immigration ng 1.5 oras, alam ko naman walang basihan. Sige lang, naintindihan ko naman, border control, they have all the right to check yung lalabas at papasok ng kanilang bansa. Pero nung pangalawa na, nung ako ay nagpunta na ng California to meet you for our book signing, Maharlika, nitong January. January 2025. Ito hindi na biro, mahabang oras na ito Halos 3.5 o mag-4 na oras. Bawal magtelepono, walang kumakausap sa'yo, at hindi sinasabi bakit ka iniipit doon. Yung mga nakasabay ko, naubos na lahat sa kwarto, ako na lang natitira And nagugutom, hindi ka naman basta makakain doon dahil nandun lang yung vending machine So ako naman confident, the worst that can happen back then, airport to airport, okay lang din, uwi ako sa aking pamilya, sa aking pamamahay, okay din yon. But nakakadala lang na sayang oras Sa Europe na lang tayo. Pagkakaroon tayong visa, wala pa akong visa Anyway, so yun po yung kwento. At least naikwento na rin ni Attorney Vic. Yun po yung nangyari, grabe. Naghihintay kami sa labas ng airport for, couple of hours. At wala pa siya. Kaya nga kinakabahan na ako. Baka ako naipabalik ng walang reason. But good thing, natuloy yung ating book signing. Very political, motivated, I believe. So anyway, Attorney Vic, So, ang gusto kong tanungin sa'yo, syempre umikot ka sa buong, not only buong Pilipinas, sa buong mundo. Ano yung parang tumatak sa'yo na mensahe ng ating isang kababayan o mga kababayan sa iyong pag-ikot na na-meet mo sila, nag-reach out ka sa kanila, yung mga hinaing nila about, sa bayan or pangarap nila. So, meron bang nagtatak sa iyong isipan? Meron. Ang pinakatumatak sa akin, Maharlika, napakarami pa rin mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas at nagmamalasakit sa kapwa nila Pilipino. At yung nakikita natin na ugly part of being a Filipino at yung ugly side ng Pilipinas, manipis na bahagi lang yan Unfortunately, sila yung nandoon sa position of power na sila ang nagsishape ng polisiya, maling polisiya, sila yung nagmamaneho ng ating, kumbaga isang barko tayo, isang bangka tayo, sila yung kapitan at sila yung pumipihit at nagmamaneobra kung saan tayo patungo. But napakarami, I think the majority of the Filipinos, matitino, mahal ang Pilipinas, may malasakit sa Pilipinas at maganda yung kanilang aspirasyon, pangarap at layunin pa rin. Manipis lang na bahagi yung talagang saksakan ng korap. Unfortunately, nandyan sila sa position of influence and power sa Senado, sa Kongreso, sa Executive Department. Yun ang nakakalungkot. Yeah. So, that's good to know. Talagang ang mga kababayan natin ay marami pa rin talagang makabayan at umaasa na mabago yung ating mahal na lupang sinilangan. So, Attorney Vic, recently, di ba, yung ating pinaglalaban na buy scam, na tinatawag natin buy scam, ay naudlot na naman ang oral argument. So, pwede mo bang i-share sa ating mga kababayan, sa tingin mo anong dahilan kung bakit ito ay laging napupostpone?
Well, unang-una, merong unang naging petisyon laban sa 2024 action ng gobyerno sa administrasyon ni Bongbong Marcos, yung pangingialam at pagkuha ng 60 billion pesos worth ng PhilHealth funds. Kinuha nila mula PhilHealth yan at yan nga ay dininig sa Korte Suprema. Nakita naman natin, narinig natin, natin yung naging palitan ng mga kagalang-galang na hukom ng Korte Suprema at ng mga petitioner at ng depensa ng gobyerno. Talagang talo gobyerno. Hindi nila mapaliwanag at talagang there is no justification why they took the 60 billion pesos from PhilHealth and put it back doon sa Treasury, sa National Government Fund. Hindi nila mapagtanggol yon. This was 2024. Hindi na nila mapagtanggol yung unconstitutionality ng ginawa nila. Mas lalong hindi nila mapagtatanggol itong maanomalya, unconstitutional, illegal, immoral, invalid 2025 budget. Kanya, yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit lagi na po-postpone. Originally, April 1, 2, and 3 yung schedule for oral argument. It was moved to May 19 and then nagmosyon na naman ang gobyerno at sinasabi na i-consolidate yung panibagong petition. The question that is being asked sa akin at kay Congressman Sid Ungab, ano na ang nangyayari? Bagamat rinerespeto natin na yung kaso ay nakabinbin sa Korte Suprema at pinapahalagahan ko yung naging mabuting paalala ni Senior Associate Justice Marvic Leonen at pinaaral niya sa amin yung isang kaso, yung mga bagay na dapat naming pwedeng idiskurso sa publiko at hindi dapat idiskurso dahil ayaw na nila ma-preempt yung kaso. Kaya lang wala kaming choice ni Congressman Sid Ungab, Marlica at mga kababayan, sapagkat pinopospone nga ng pinopospone. Kami naman ay may pananagutan din bilang Pilipino at petitioner, si Kong Sid bilang halal na kongresista ng 3rd District ng Davao. Kami ang nagsampa ng kaso, kami ang naglahad ng mga anomalyang proseso sa Vice-Cam, kaya marapat din siguro na bigyan kami ng laya ng Korte Suprema na sagutin yung mga inquiry ng taong bayan kagaya mo, ano na ang estado nitong kaso 2025 national budget. Hindi po ito mapagtatanggol ng gobyerno at hindi nila maitatanggi na this is unconstitutional. And as a lawyer, I think the only reason why they keep on pushing for the resetting and the rescheduling of the hearing, pag ito ay na-desisyonan na unconstitutional, whether totally in whole or in part, meron tiyak na mananagot dito criminally and could be a ground for impeachment for signing, authorizing, and approving an unlawful piece of legislation which is now known as the 2025 General Appropriations Law, yung 2025 National Budget. Kanya, yun ang tinitingnan naming anggulo. Bakit napopospone na napopospone? Yeah. So, speaking of na pwede maging grounds for impeachment, etong nangyari dyan sa national budget kapag napatunayan. Recently po ang kanilang campaign manager na si Toby Tiangco ay umamin na pinondohan talaga itong itong hakbang nila para i-impeach si Inday Sara ng 10 bilyong piso at ito ay idinaan nga dito sa pamamagitan ng pagbayad sa mga kongresista para pumirma dito sa impeachment ni Inday Sara. So nung narinig niyo for sure yung balita na sila ay umamin na talagang meron talagang puwersa para permahan at i-impeach Inday at kaya nga lumalabas itong mga ito dahil naramdaman nila during election yung protest vote na sa kabila ng pagigipit nila kay Inday Sara o sa mga Duterte ay nanindigan yung taong bayan na suportahan pa rin ang mga Duterte at katotohanan. So, kumbaga, naglabo-labo na itong administrasyon, na parang sila mismo within their group ay nagbubukingan na, which is ito nga yung 10 billion na pinondo nila dito sa impeachment na ito and campaign. Diba? Sa campaign nila itong 2025 midterm election. Ano pong comment nyo dyan? Well, yung naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco, nung ito'y lumabas at nag-viral, agad-agad nung ating mga grupo ng abogado ay dinownload at preserve na yung video
yan. Nice. Because we will be able to present that pag nagpatuloy yung oral argument sa Korte Suprema and even in the bar of public opinion. Kung yung ating ipinakita mga blanco na 28 items diyan sa Bicameral Conference Committee report ay tinatawag nating slam dunk evidence, itong naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco ay magagamit at may tuturing na smoking gun. Ito'y pagpapatunay na talagang sinalaula ang pera nating mga Pilipino. Sinalaula yung 2025 national budget. And there is no denying. All we need, what we're pushing for right now is for the continuation of the hearing so that there will be a finality, a conclusion, magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Pareho yan, nakaabang din kami doon sa 60 billion pesos na PhilHealth funds, Maharlika. Kung ano ang magiging hatol ng Korte Suprema at malamang yan ay unconstitutional nilang sasabihin yung ginawang pag-transfer ng pondo. Ganon din dito sa 2025 national budget. Ripe na yung daan para magsampa ng impeachment. At malinaw din naman simulang-simula pa lamang na dapat ang pinakamataas na budgetary allocation ay ang edukasyon. Pero itong 2025, hindi education sector ang binigyan na malaki na highest budget priority. Ang binigyan yung public works. Doon pa lamang maiipit na sila. At nakita natin kung paano talaga sinalaula itong ating 2025 national budget. But we'll wait yung doon sa magiging resulta ng hearing doon sa PhilHealth 60 billion na pinakialaman ng national government at syempre itong hearing sa national budget natin for 2025. And I hope with a new set of congressmen in this 20th Congress, pati senador, sana naman ay maayos na yung pagpapasa ninyo ng pinakamahalagang piece of legislation every year, yung ating taunang budget. Ito na naman, pagbukas ng Kongreso, within 30 days after the SONA, ay isusumite ng Executive Department yung kanilang panukalang budget for 2026. Bantayan natin. At meron na tayong mga bagong alyado, mas marami sila ngayon, diyan sa Kongreso at diyan sa Senado. Sana naman, wag nilang biguin ang mamamayang Pilipino, wag silang maging instrumento na salaulain uli ang ating taunang budget, ang pera ng mamamayang Pilipino. Wag na nilang hayaan na maulit yung ginawa ng Vice-Cam na nagpasa ng blanco mga Bicameral Conference Committee report at nagpanukala ng illegal, immoral, invalid at unconstitutional 2025 budget. Attorney Vic, sa tingin mo ba yung pag-amin ni Congressman Toby Tiangco na talagang may impluwensya ang administrasyon, ang presidente para sa pagpapa-impeach kay Inday Sara ay magagamit ito just in case na matuloy itong impeachment trial kay Inday? Yung sa pag-amin niya, alam mo personally, Maharlika, bilang abogado, bilang maisog, yung bagong set ng senador for the 20th Congress, hindi naman sila bound noong rules ng 19th Congress. Bago na ito basura na, kumbaga functus officio na. Yung 19th Congress, hindi na sila bound o saklaw. Kung ano man ang rules ng 19th Congress, 20th Congress ito Dapat yan, on its face, i-dismiss Huwag nang i-junk na, ibasura na. May pag-amin na yung impeachment complaint, unang-una hindi ito yung verified impeachment complaint required by the Constitution. Babalik na naman tayo doon sa hinihingi ng hakbang ng maisog, yung to uphold, defend, and respect the Constitution. Pagkatapos niyan, inamin mismo ng campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Tiangco kung anong nangyari at sinabi naman niya na yung impeachment na yan, talaga namang may mga pangakong pera. Pagka ikaw ay motivated by money, that is corruption. Kahit anong tingnan mo, kahit anong paliwanag mo, corruption yan. Hindi yan dahil valid yung mga isinisigaw ng pumirmang 215 originally na congressmen at dumami na. Ngayon, inaamin na mismo ng miyembro ng Kongreso na sila ay motivated by money. They were powered by money, unfortunately, money of the Filipino people. So, bilang isang abogado, sa tingin mo, madidismiss itong impeachment proceeding dahil dun sa mga kadahilanang nabanggit mo
at papaano mapadismiss ito based sa legalities? On its face, pwede magdesisyon ang Senado sitting as an impeachment court na tainted. Malinaw, tainted. Dungis na dungis itong impeachment complaint sa sinabi sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Malinaw yan. Dungis na, ang dumi-dumi. At nakita naman na ang talagang motivation ay kwarta, ay pera. Pera ng mamamayang Pilipino. Uulitin ko, corruption yan. Ang impeachment complaint, napatunayan na, alam naman natin ang usap-usapan na nun na ito ay powered by money. At may pangako, may bigay ng pera, may suhol. Ang ginawa lamang paglabas at naging hayagan, statement o pahayag ni Congressman Toby Tiangco ay pagkumpirma sa matagal ng nalalaman ng higit na maraming Pilipino. Yes. So, in connection dyan, sa impeachment ni Inday, nung like I think a day or 2 days after, biglang after ng result ng election at ang party list ni De Lima ay nanalo. Then nagbigay ng pronouncement itong si Romualdez, si Speaker Romualdez, na kukunin niya as prosecutors, one of the counsel itong isa sa mga counsel itong si De Lima, actually at saka si Cheljok, no? So, actually, bago in-announce, after a day yata, nung in-announce yan, na overturn yung kaso ni De Lima, di po ba? So, ano yung, mo dito? Ano yung reaction mo dun sa pagkuha dito sa dalawa, kay Jok, no, at kay De Lima? Then, after a few days na overturn yung kanyang kaso at pwede siyang ipa-aresto ulit, tama ba? Again, unang-unang sa impeachment. Yung naging pahayag ay hanggat ikaw ang namumuno ng 19th Congress. Pagpasok ng 20th Congress, maaari at sana ay magkaroon ng bagong speaker. Pagka may bagong speaker, may bagong panantayan yan. Magkakaroon ng bagong opisyal, ang mababang kapulungan, magkakaroon ng bagong rules na kinakailangan din ay i-ratify ng Senado. Kasi rules nila pareho yan Diba? So, hindi pwedeng magsiguro na kikilalanin ng 20th Congress, lalong-lalo na ng Senado, yung rules of the 19th Congress. Nandyan si Congressman si Senador. Senador na. Husay na abogado, nalalaman niya yan. At alam ko, sisilipin niya yan, na hindi sila saklaw at hindi maaaring igiit na yung rules prevailing nung panahon na pinalusot yung maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ay siya rin magiging rules of procedure na gagawin at obserbahan sa gaganapin na impeachment trial. At ako naniniwala, tainted nga, napakadungis. At dungis na dungis ng korupsyon itong impeachment complaint. Mahalaga yung papel na gagampanan ng ating mga senator judges sitting as an impeachment court. Dapat hindi sila pumayag na ipagpatuloy ang pagdinig sa isang marumi at madungis at tainted na impeachment complaint. Otherwise, tainted na rin yung magaganap na pagdinig. Tainted yung procedure. Pati yung mga bagong halal, sariwang-sariwa yung mandato nung tinanghal na 12 senador, matitaint din yan na nagpapagamit dito sa maanumalyang impeachment complaint. Kaya dapat yan, sa tingin ko, all things being equal, objectively, dapat yan ay hindi bigyan ng due course ng Senate sitting as an impeachment court. Dapat yan ay ibasura at hindi na dapat sayangin ang bawat sentimo na gugugulin sa pagdinig sa isang marumi at tainted at corrupt-ridden impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat napakaliit ng ating fiscal space, Maharlika. Napakalaki ng budget gap, ng budget deficit. Pipilitin pa natin itong impeachment case na alam naman natin maanumalya, inamin na ng campaign manager mismo ng alyansa na yung pagpirmang yan ay pera. Buti sana kung pera ng mga private money ng opisyal ng mababang kapulungan. Pera naming mga Pilipino yan, pera nating mga Pilipino yan. Kaya may karapatan tayong magsalita. May karapatan tayong magpahayag ng ating hindi pagsang-ayon sa pagpapatuloy ng huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Now, if they really think that she should be made accountable
doon sa mga ibinibintang sa kanya. Hindi naman lahat tapos na eh. They just have to wait for another year and they can institute a better and more truthful and an honest to goodness impeachment complaint kung meron mang basihan. Yeah. So, Attorney Vic, ang nangyayari ngayon, balik ako dito sa COMELEC, ano? May issue ng pandaraya, 'di ba? May maraming nagsasalita na diyan. May mga nakita si Attorney Glenn Chong diyan at yung mga yung ibang mga poll watchers. So, marami rin mga nakita natin na nagkaroon ng vote buying. So, anyway, so ngayon, ang ating Duterte Youth at yung BH party list ay sinuspende yung proclamation dahil ito daw ang mga party list na ito ay may mga nakabinbin na kaso, lalo na itong Duterte Youth. Sila ay sa tingin namin ay pinag-iinitan ng administrasyon at ng COMELEC. Kaya ako nabanggit yung mga discrepancy kanina at yung mga vote buying kasi ang dami mga politikong nakita namin sa social media na nakalantaran yung kanilang pangalan na nag-vote buying pero hindi naman sinuspende yung iba doon na mga nanalo ang kanilang proclamation. So dito sa issue ng Duterte Youth at ng BH Bagong Henerasyon Party List, anong sa tingin mo ang nagiging motibo or tama ba na isuspend sila? Grabe yung pagiging bias at unjust ni Chairman George Garcia, ni Chairman Technical Glitch. Kapagkat malinis yung pagkapanalo ng Duterte Youth, 2.3 million votes. At yung kanilang pagkakaproklama, hindi na dependent yan sa technical glitch, dapat yan iproklama. At unfair na hindi iproklama dahil daw may kaso. Kung may kaso yan, kahapon ko pa ito diniskurso, Maharlika, dito kay George Garcia, kung may kaso yan, bakit pinaupo noong 2019? At yung sinasabing kaso ng Duterte Youth stem from a complaint by a left-leaning party list also way back 2019. 2019, nakaupo na ang Duterte Youth eh. At kung sakasakali na yan ay carried over sa 19 Congress, bakit nakaupo ang Duterte Youth sa 2022 election? At bakit mo pinahintulutan na sila ay mag-qualify as a party list group ngayong 2025? Ngayong nanalo ng 3 upuan, sasabihin mo suspendido ang proklamasyon at meron ka pang propaganda na hindi ibig sabihin sila ay hindi nanalo, kundi hindi lang sila ipoproklama. Ganon din yun. You have just frustrated the will of the Filipino people. 2.3 million votes. Huwag mo na kaming budulin. Parte ito ng makinarya ng pambubudol. Sinabi niya, hindi raw sinasabing hindi nagtagumpay ang Duterte Youth. Talaga nagtagumpay yan. Malinis yung panalo niyan. Walang ayuda yan eh. Walang akap yan, walang ayix yan, walang vote buying yan eh. Bakit hindi mo iproklama? Dapat yan iproklama mo. Ganon din yung sa bagong henerasyon ni Congresswoman Bernadette Herrera na nakakuha ng isang seat na may 319,000 votes yata. Very unfair itong nangyayaring ito. Samantalang yung recent development na sinabi mong in-overturn of appeals yung naging decision, bakit yung prinoklama mo? Yun may conviction. Malinaw yun. And I have nothing personal against that lady. Akin lang, objectively, kung ang pinag-uusapan mo yung may kaso, bakit yung tao na ang kaso'y in-overturn ng Court of Appeals at merong malinaw na conviction, prinoklama mo? Samantalang itong sa Duterte Youth, wala namang kaso ito, walang basihan. Ganon din yung sa bagong henerasyon party list. Kaya ang nakikita ko rito, Maharlika, pilit pinahihina yung mga puwersa na tunay na magsisilbi sa bansa. Imaginein mo ang itsura ng mababang kapulungan kung nandyan yung 3 representante ng Duterte Youth. Lagay mo na dyan yung BH party list. Yung 3 regular congressmen ng Davao, District 1, 2, and 3, isama mo dyan ang may prinsipyo din na kongresistang Richard Gomez, si Goma. More than 10, baka nga umabot ng 20 na kongresista ang kayang lumaban at manindigan para sa tama. Ayaw nila yun. Sapagkat gusto nila, kagaya nung 19 Congress, kung anong gusto nila, lusot lang ang lahat.
Yeah. So, malinaw talaga na sobrang unfair itong nangyayari dito, no, sa COMELEC. Kaya naman, actually ako natutuwa ako dahil ang dami na rin po nagsasalita, Attorney Vic, regarding sa dayaan na ito. At now, ito ang Duterte Youth. Now, itong BH party list. So, talagang kitang-kita na tina-target ang ating mga ang ating mga kakampi ng bayan, actually, kakampi ng Pilipino. That is why, Marlica, isingit ko lang. Ang lagi kong kahapon pa, sinasabi ko nga, while we are discussing the case, the unfair treatment that was given to the Duterte Youth Party List at saka kay BH Party List, sana sila rin ay mag-ingay at hindi lang yung Maharlika, hindi lamang yung Attorney Vic Rodriguez. 2.3 million Filipinos ang bumoto sa Duterte Youth. 300,000 ang bumoto sa BH Party List. That's 2.6 million. And you just have to get your acts together. Bahagi naman ng karapatan natin gumawa ng isang payapang pagkilos at maaari namang magprotesta diyan sa harapan ng Commission on Election at panagutin si George Garcia. Bakit mo ayaw iproklama itong dalawang party list na wala namang daya ang pagkapanalo nito at hindi mo mai-attribute sa technical glitch yung 2.3 million boto ng Duterte Youth. At yung mga kinatawan nito, mga scholar ng bayan, galing sa UP, galing sa Philippine National Police Academy, galing sa Philippine Military Academy. Mararangal na tao ito, ating paupuin sa Kongreso. Bakit pinipigil ng isang tao na nagngangalang George Garcia? Wala kang ang mandato, ikay appointed lamang ng kasalukuyang administrasyon. Itong mga ito, may mandato. 2.3 million votes, yung isa 300,000 votes. Yeah, grabe. So harap-harapan ang pangbubudol na naman sa ating bayan. So balikan ko yung impeachment, Attorney Vic. Yung binanggit ni Inday na handang-handa na siya dito sa impeachment trial at sabi nga niya gusto niya ng ang ginamit niyang word ay bloodbath sa impeachment hearing. Kumbaga, talagang bakbakan. Pero yung ibang mga ayaw sa mga Duterte, mangilan-ngilan lang naman yan, at katulad ni De Lima, nililiteral yung ibig sabihin ng bloodbath. Madugo daw ang, gusto daw ni Inday Sara ng madugo na labanan doon sa impeachment. So ano yung, alam naman natin si De Lima, matalino naman ito Hindi lang niya siguro ginagamit yung utak niya dahil punong-puno siya ng bitterness or galit sa mga Duterte. At hindi lang siya, actually, marami pang iba, even yung spokesperson ng Malacanang, parang ganun din ang gustong tahakin na meaning, nitong konteksto na sinasabi ni Inday Sara. Ano mo dyan? Point of view mo? Well, nakakaawa sila sapagkat talaga namang masyadong manipis at napakababaw ng kanilang unawa. At sinabi na nga ang bloodbath, alam mo, figure of speech yan pero sinasabi rin at gamitin ko yung naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi naman, itong mga nagsasabi na literal yung bloodbath, mga anti-Duterte yan since birth. Since birth, yeah. Yung term ni Vice President Inday Sara Duterte. At lumalabas talaga na basta't lang may masabi ba, may masabi, kahit naman mali na yung kanila nagiging pahayag, pinapanindigan na lang. Pero tama yung kay Vice President Inday Sara. She's very confident. In fact, ang kanya nga, pag natuloy ito sa talagang trial, maganda rin yun. At mukhang yung sinasabi niyang bloodbath, meron siya talagang mga ebidensyang ilalabas na talagang ikasisisi ng kasalukuyang administrasyon. Andiyan na mismong kanilang aliado, campaign manager nila nagsabi na itong impeachment complaint, power and driven by money, power and driven by suhol, by bribery. Pirma ka, may kapalit kang pera. Mismo, si Congressman Toby Tiangco ang nagsabi niyan. Hindi yan sabi ni Atty. Vic Rodriguez, hindi yan gawa ni Maharlika. Yan ay sinabi mismo ni Congressman Toby Tiangco. Yeah, so malinaw yan mga kababayan at na-educate kayo ni Attorney Vic patungkol dyan sa bloodbath na yan. Attorney Vic, papunta ako dito sa ICC, sa issue ni yung sa kaso ni Pangulong Duterte. So recently, yung prosecutor, yung chief ng ICC, I think kung tama yung pag-aalala ko, Karim, yung kanyang pangalan,
ay nasangkot pala ito sa sexual scandal o sexual harassment. At, you know, bilang isang abogado, sa tingin mo, mayroon pa bang kredibilidad ang ICC na maglitis o mag-usig sa katulad ni Pangulong Duterte na in the first place ay kinidnap siya, pinagkanulo siya ng gobyernong Marcos dito sa, sa ICC o sa Banyaga. Ano sa tingin mo yung impact nitong pagkasangkot ng kanilang chief? Talagang wala ng credibility magdinig ang ICC. Unang-una, if they are really a court of law, dapat re-respetuhin nila yung karapatang pantao ng mga nandoon sa kanilang facilities. Nakita naman nila na hindi sang-ayon sa kahit na anong batas. Batas dito sa Pilipinas at batas sa international, yung ginawang pangingidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi maaring isa kang court of law, ikaw yung nagpapalaganap ng illegal means of effecting an arrest or in securing the physical presence of somebody that is accused before you. Wala ngang kaso yung tao Wala hong kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Alam naman nating lahat na yung criminal law is jurisdictional, meaning kung saan ka inaakusahan na nakagawa ng krimen, dapat naroroon yung kasong laban sa iyo. Wala pong kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kung wala siyang kaso dito sa Pilipinas, kung saan, dito raw naganap yung mga extrajudicial killing ng kanyang kapanahon bilang Pangulo. Yung iba naman as far as when he was still the mayor of Davao. Wala siyang kaso sa Davao. Wala siyang kaso sa NCR dito sa Metro Manila. Lalong wala siyang kaso sa kahit na saang sulok ng Pilipinas. Kung wala kang kaso dito sa bansa kung saan merong jurisdiction sana yung criminal law na ipinapatupad, lalong wala pong kaso si Pangulong Duterte sa The Hague. Lalong walang jurisdiction ang The Hague. Wala pong kaso Pwede ka bang bistahan? Pwede bang magdinig sa isang kaso na hindi naman existing? Kaya dapat yan ay pauwiin na sa lalong madaling panahon si Tatay Digong dito sa Pilipinas. I think nakikita naman ng mga mahistrado dyan sa ICC yung ginagawang payapang pagkilos at pagpapahayag ng suporta ng mamamayang Pilipino dyan sa Europa kay Pangulong Duterte. At kung sila ay magiging very objective, ito'y pala isipan sa kanila. Is this the person that be accused of a very, very serious crime? Mahal na mahal ang kanyang mga kababayan, nagtitipon-tipon sa labas ng ICC at nanalo overwhelmingly bilang mayor ng Davao City, yung lugar kung saan sinasabing laganap ang extrajudicial killing. Kung magiging patas at objective ang mga maestrado ng ICC, dapat ito ay bitawan na nila. At pwede naman yan na di ituloy niyo yung pag-iimbestiga at pagdinig, and later on, if there is really a ground, mag-issue kayo ng panibagong warrant. Pero ngayon, walang warrant nandyan. Ano ang pinapakita ninyo? Kayo ay instrumento ng pagpapalaganap ng injustice sa ating kapwa Pilipino. Yeah. So I hope makauwi na ang ating Pangulong Duterte at talaga namang kitang-kita yung overwhelming support ng ating mga kababayan, lalo na sa Davao. Talagang landslide. Talagang sabi ko nga, kinain niya ng buo ang kanyang kalaban dyan sa Davao City. So, singit ko lang, nakita ko lang, ewan ko nakita mo ito, Marlica, yung video ng isang multinational company na ginagawang katatawanan, yung kalunos-lunos na estado ngayon ni Pangulong Duterte sa The Hague. May nagtanong, hindi ko lang naitabi, na may tuturing daw ba OFW yung mayor na nakakulong na nagsisilbi ng kanyang oras at panahon sa The Hague. Yung mga ganong pananaw ho, alam ho ninyo, total gusto niyang sumikat, pasikatin natin, hahanapin ko lang yung video, i-repost ko yun. At from multinational company ba yun? Nakita ko yun, pero I don't know kung sino-sino yung mga taong yun. Talagang binidyo pa nila, ginawang katatawanan yung kalunos-lunos na estado ng kapwa natin Pilipino. At well, there will be a time for this discussion, and a much longer and deeper discussion. Yeah. So, Attorney Vic, may recent interview. PNG. O tama, PNG.
Total, gusto nilang sumikat. Banggitin natin. PNG. Anong company? Anong ano yan? Company PNG is Procter and Gamble. Procter and Gamble. Nagkaroon sila ng isang gathering, pinagtawanan mga kababayan ang kalunos-lunos na estado ni Pangulong Duterte, yung PNG. And ordinarily, they should issue an apology and disown that very un-Filipino attitude exhibited by their employee. Yan ang dapat gawin ng Procter and Gamble. So far, wala pa silang apology? Wala kalalaman na inisyo silang apology or disclaimer doon sa ginawang pangungutya ng kanilang empleyada. Wow. I hope, ma-realize nila na mali yung ginawa nila. So recently, Attorney Vic ay nagpa-interview si Marcos Jr. Sa kanilang aso. Okay? Sa kanilang aso na laging nandyan, tagaligtas sa kanilang mga kalokohan. Anyway, ang gusto ko lang tanungin dito ay binanggit, I think yesterday dyan sa Pilipinas, na ni Marcos Jr. na hindi daw niya kailangan ng kaaway, kailangan niya ng kaibigan. At sabi niya, ako ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo lahat ng tao, mas maganda, sabi niya mas maganda kasi marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko ng kaibigan. So, alam ko ang pinatutunguhan niya dito, ang, mga kaaway niya, una-una niyang inaway, actually, hindi naman siya inaway, ang mga Duterte. So, bago mo sagutin yan, ako kasi ang punto ko dyan, ngayon ka pa makikipagbate, ikaw ang dahilan ng, pag-kidnap kay Pangulong Duterte at itong pagpapa-impeach kay Inday Sara, your comment dyan sa kanyang statement, Attorney. Wala namang nakikipag-away sa kanya. Siya ang mahilig yeah. Kaya siya nagkakaroon siguro ng kaalitan dahil siya yung nakikipag-away. Yung mga taong totoo at alyado niyang talaga, inaway niya. At yung sinasabing magkaisa, lip service na lang yan, pambubudol yan. Yeah. Paano tayo magkakaisa? Yung tao, di bali na yung naging Pangulo, yung kapwa namin Pilipino, na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, ipinagkanulo mo nga sa kamay ng banyaga Yeah. Paano ngayon na susundin ng Pilipino? Paniniwalaan yung sinabi mo na ang aspirasyon mo magkasundo-sundo ang Pilipino. Ikaw ang ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang Pilipino. Tatandaan ninyo, nung siya'y kumandidato noong 2022, the messaging was on the platform of unity and continuity. Where is unity? Asan ang unity? Ipinagkanulo mo ang kapwa natin Pilipino sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. And it's very easy for him to be saying na gusto niya magkapati. But of course, I cannot and I do not speak on behalf of the Dutertes and of Vice President Inday Sara Duterte. I speak as a Filipino. If any leader will call for unity, kinakailangan magmula muna sa kaibuturan ng kanyang puso, yung nananawagan ng pagkakaisa, iyang layunin na yan. Dapat mo munang patigilin yung patuloy na political persecution na nagaganap sa ating bansa. Yan ang susi. Kaya mo ba na pabalikin si Pangulong Duterte agad-agad? O sasabihin mo na naman, wala na sa kamay mo dahil nasa International Criminal Court na yan at ang jurisdiction sila na, etc., etc., etc. On the first place, hindi tayo umabot dapat sa ganitong estado kung hindi mo pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino. Pangalawa, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Sinasalaula nyo yung pera naming mga Pilipino. Nasaan na? Yung pondo ng DBP at Land Bank, yung 75 billion na mismong International Monetary Fund nagsabi, you have to put back this money sa DBP at Land Bank of the Philippines. Otherwise, they will suffer from a serious liquidity problem. Nasaan yung pera ng mamamayang Pilipino? Bakit nyo sinalaula yung 6.326 trillion pesos 2025 national budget? O paano tayo magkakaroon ng unity? Ito'y pambubuto lamang. Solin nyo yung pera ng mamamayang Pilipino. Attorney Vic, sa pagkakilala mo kay Marcos Jr., yung statement niyang yon na gusto niyang, ayaw niya ng kaaway, gusto niya ng magkipagbatiba or something like that. Sa tingin mo ba itong statement niya galing to sa kanya o may nag-utos sa kanya?
Ang cut-off ko nung naging Pangulo na siya hanggang sa lahat ng ginawa niya nung Pangulo siya. Walang dahilan para maniwala Whether ito'y galing sa kanya o hindi galing sa kanya, kung ito ay pinabasa lamang o hinanda lamang siya, walang dahilan ang mamamayang Pilipino maniwala. Dahil babalikan lang natin yung mga naging pronouncement niya. Nasaan na? Yung 2 pisong kilo kada 20 piso kada kilo ng bigas. Nasaan na? Nasaan na yung murang bigas? At sinabi na meron na raw sa Cebu, meron sa Metro Manila for a limited time only. At hindi pwedeng ipagyabang yun dahil may pera din ng Pilipino ron Heavily subsidized yun, Maharlika. Ang kada kilo, kung 35 pesos ang pinakamura, every kilo may subsidy tayo ng 15 pesos per kilo. Pera ng mamamayang Pilipino yun. So hindi pwedeng ipalandakan na ito'y programa ng kanyang administrasyon. Yan ay sinasubsidize o inaayudahan nating mga Pilipino gamit ang ating mga buwis. Kaya hindi pwedeng paniwalaan. Iuwi ninyo si Tatay Digong. Iuwi ninyo si Tatay Digong. Sinabi rin niya, natutol siya dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Ano nangyari? O hindi ba't yung anak niya pang nanguna sa plenaryo ng mababang kapulungan kung bakit tumakbo itong illegal, unlawful, invalid, and unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Gusto natin ang isang bansang payapa. Gusto natin ang isang bansang nagkakaisa dahil gusto natin ay kaunlaran, lalong-lalo na para sa ating mga kabataan. Subalit, hindi pwedeng lip service, hindi pwedeng pambubudo lamang. So sa tingin mo ba, kaya niya nasasabi itong pakikipag-reconcile sa mga kaaway, na sinasabi niya, sila naman ang nang-aaway, sila naman ang nanggipit lahat sa amin, mga vloggers, at sa mga kritiko. Sa tingin niyo po ba, kaya niya nasasabi ito dahil nakita niya yung protest votes ng mga Pilipino na hindi pumabor sa kanila. At talagang, sabi ko nga, na wala ng amor, wala ng bilib, wala ng tiwala ang mga Pilipino dito kay Marcos Jr. So, maaari ba ito na pwede niyang, kaya na sinabi dahil, nag-a-appeal na naman siya sa taong bayan na mabuti siya na ayaw niya ng kaaway dahil sa nakita niyang resulta sa election. Tama rin yun. Tama yung obserbasyon mong yan, Maharlika. At katulad din ng aking binabanggit ng kampanya, itong May 2025 election, tratuhin nating referendum. Kung tayo ba isang ayon sa mga minagawa na kabutihan ang kasalukuyang administrasyon, talaga namang papanig sila doon sa kandidato ng administrasyon. Kung hindi naman, ito na nga, at pinanigan talaga ang Duterte. Kaya ito'y malinaw na referendum, ayaw na ng Pilipino sa uri ng pambubudol na ating nasaksihan sa loob ng magtatatlong taon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. At kung ano man ang kanyang tunay na layunin o hangarin, bakit biglang sinasabi niya gusto niya makipagbati at gusto niya magkaroon ng pagkakaisa, paalala lang din natin sa kanya. Sinabi mo yan noong 2021-2022 nung ikay nangangampanya. And you were campaigning on the message of unity and continuity. Ikaw rin ang sumira dyan sa unity and continuity na yan. Magtatatlong taon ka na sa pwesto bilang Pangulo. Wala ka pang nagagawa at napapakita na anything substantial and concrete sa aming mga mamamayang Pilipino. Ang inatupag mo ay yung political persecution. Nakita rin naman nila ano ang naging katumbas na hatol ng mamamayang Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng paalaaway na leader. Gusto ng Pilipino matapang na leader, pero ayaw nila yung mahilig makipag-away, ayaw nila yung nang-aapi, ayaw nila yung nag-i-ego trip na ginagamit yung kanyang kapangyarihan para apihin ang kanyang mga naging alyado at yung mga kanyang sinasubject sa political persecution. Yun ang ayaw ng Pilipino. At hindi na mababago yung impresyon na yan sapagkat 3 taon nilang ginagawa yan Pinangatawan na nila na ganyan yung politika nila, ganyan yung uri ng administrasyon. Hindi porke sinabi mo na nais mo makipagbati. Tatandaan sana ng gobyernong ito, ng administrasyong ito, tatay ni Vice President Inday Sara Duterte, tatay ni Congressman Pulong Duterte, tatay ni Kitty Duterte, tatay ni Mayor Baste Duterte, ang pinagkanulo ninyo. Ginawa ninyong handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga. Napakadali namang sabihin na bati na at magkaisa
tatay nila kinuha ninyo eh. At higit sa lahat, tatay ng Pilipino, si Tatay Digong, kinuha ninyo eh. Ibalik ninyo. Yeah. Actually, portrayal naman talaga ni Marcos Jr. ito, ano, na kunwari, bait-baitan, hindi nakipag-away. Tapos pag kinukumpara nila ang administrasyon ni Marcos Jr. at dito kay Pangulong Duterte na kabaliktaran na sinasabi nila ang Pangulong Duterte ay palamura at nakikipag-away. Pero ang totoo, naramdaman ng taong bayan na ang nang inaaway at minumura ng Pangulong Duterte, ito yung mga sangkot sa mga illegal activities, lalo na dito sa mga pulburon o yung mga illegal na gamot. So, kay Marcos naman, ang inaaway nila o ginigipit nila ay yung mga kritiko at dati pa nilang supporter. Tama yun. At si Pangulong Duterte, palaaway. Palaaway dahil pinagtatanggol niya ang mamamayang Pilipino. Ang inaaway niya yung mga drug addict. Yes. Ang inaaway niya yung mga drug users at drug pushers. Ang inaaway niya yung mga drug lord. Ang inaaway niya yung mga kriminal. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang ayaw ng Pilipino, yung palaaway at nangaapi ng kapwa niya Pilipino. Yan yung ngayong nasasaksihan natin sa kasalukuyang administrasyon. Nakita naman natin kung paano naman talaga sinasalaula yung ating saligang batas. Kung paano sinalaula yung karapatang pantao ni Pangulong Duterte, kung paano binababoy yung tamang proseso sa pagpasa ng budget, sa pagpasa ng impeachment complaint. At ngayon, natitingnan natin kung paano manindigan ang mga bagong halal na senador at bubuo ng 20th Congress kung papayag sila na pumapil na katulad ng 19th Congress na walang independence at walang nagsasalita na sunod-sunuran lang sa administrasyon. Yeah. So, siguro yung isa ko pang katanungan, nung nagkaroon sila ng Thanksgiving or Victory Party, ay siya ay inindiyan o hindi sinipot ng kanyang mga kaalyado sa alyansa na mga malalaking mga prominenteng, kumandidato. At yung iba naman doon nanalo at yung iba nga mga hindi rin pinalad. So, ano ang significance nito na syempre dapat masaya yun, Thanksgiving party, pero hindi sila sumipot dito sa imbitasyon ni Marcos Jr.? Well, ako naman spectator lang diyan sa kaganapan. So, bahala sila kung paano nila aregluhin yung kanilang internal. I can only speak on the side of the majority of the Filipino people. Ayaw na natin ng patuloy na pagbubudol na governance. Ayaw natin ng patuloy na pagbubudol na administrasyon. Ang kinakailangan natin, yung tutugon sa kahirapan, yung tutugon sa kagutuman. Yan pa rin naman ang problema Hindi naman naayos dahil talagang iba ang inatupag ng kasalukuyang administrasyon. Ang problema pa rin ay kagutuman, itong lumalawak na kriminalidad, yung paglaganap muli at pagbalik ng illegal na droga. Iyan pa rin ang problema. Walang makain ng tao, walang murang bilihin, wala pa rin murang bigas na ipinangako. So ito dapat ang pinagtutuunan ng pansin. Meron pa namang natitirang 3 taon. Pero sa tingin ko itong 3 taon na ito, ang magdadala na lang talaga ng kung gagawin lang nilang tama yung trabaho nila. Ang tingin kong kayang magpuwersa na mabago ang maling direksyon ng gobyerno, ng administrasyon ng ating bansa, yung mga bagong halal na senador at kongresista. Yeah, I hope hindi sila magpapagamit at magiging sunod-sunuran, Maharlika. Kaya pang i-alter the direction. Baka magkaroon ng pagbabago, Attorney Vic, kasi nakita naman nila yung reaksyon sa pamamagitan ng pagboto ng mga tao, di ba? Sa kabila ng paggigipit sa atin at paglustay ng gobyernong Marcos ng pera ng bayan para dyan sa eleksyon na yan. Pero napakaganda pa rin, in totality, maganda pa rin yung naging result, di ba, sa atin dahil hindi nila totally talagang nadaya lahat. Di ba? Kasi kung dayain siguro nila lahat, talagang baka mag-alsa yung taong bayan. But ganun pa man, sabi ni Rafael Cesar, ang votes para kay Attorney Vic Rodriguez ay binigay ng COMELEC kay Bam at Kiko Matching. Anong masasabi niyo doon? Well, ang isa lang doon yung sinasabi nga yung version 3.5 at saka version 3.4 na ginamit na programa, di ba?
ang nasuri ay yung version 3.4 or the other way around. Basta hindi magkatugma eh. Iba yung na-certify, iba yung ginamit. Kaya wala lang talaga akong pruweba, Maharlika, and I'm just letting the Filipino people take up the cudgels for me. Sila na ang nagtatanggol at nagsasalita para sa akin. Kahapon nga doon sa aking pagla-live, meron na namang bagong tawag sa akin, ako raw yung People's Senator. Yung meron ibang sinasabi, yung Republic Senator. So ako nagpapasalamat ako. Sila na ang nagtatanggol at nagpapaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa halalan. Again, ayokong kasing gampanan yung papel na biktima. Hindi ko kursunada yung tayo yung biktima. Hindi magandang papel sa mundo at sa buhay yan, yung paawa effect. Kagaya nung nakikita natin ngayon na nananawagan na bati-bati. Correct. So actually, ang dami talagang mga kababayan natin na talagang nagagalit dahil sinasabi nila na si Attorney Vic Rodriguez at ang Duterte 10 ang binoto namin, bakit ganito ang result? So wag kayong mag-alala mga kababayan, hindi natin tigilan yung laban na yan. And you'll never know, baka mayroong lumabas na mas matibay na ebidensya. Ipapasuri natin sa ating mga abogado kasama si Attorney Vic at ipaglaban natin ng tuloy-tuloy at magkaroon tayo ng clean and honest election. So Attorney Vic, talagang maraming salamat sa iyong time lagi dito at naliliwanagan kami sa mga usapin dyan sa ating bayan. At hindi po kami titigil na susuporta sa iyo. Sabi ko nga, 1.5 year na lang, magkakaroon na naman ng panibagong eleksyon. Siyempre, masakit sa amin na supporter mo na naniniwala kami na ipinanalo ka ng bayan. Kaya dito, hindi ka namin tatantanan sa suporta. Talagang everyday kami na nandito para sa inyo. Ako at yung mga milyon-milyon na bumoto sa iyo na hindi nabilang ayon sa kanila. So ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan na talagang dismayado dahil gusto ka sana nilang makita sa Senado at sabi nila, hindi tayo titigil, hindi kami titigil hanggat hindi namin mailagay ang Attorney Vic Rodriguez na tagapagtanggol sa Pilipino. Well, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa iyo, Maharlika, at sa mga kagaya mo na kaibigan natin na social media personalities. Marami pong salamat sa inyo. Hindi at yung milyon-milyong Pilipino na tumangkilik po sa akin at sumuporta sa Hakbang ng Maisog. Hindi ko man po kayo makadaupang palad lahat. I am doing my best sa kagaya ng ganitong medium na makipag-ugnayan po sa inyo. Magpasalamat. At kung nasaan man po tayo magkasalubong, huwag po kayo mag-atubili. Kalabitin niyo po ako, lumapit po kayo, magpakilala kayo, and I will be more than pleased and happy to meet you in person kung sino man po kayo. I will just give one kwento lang, Maharlika, bago tayo magpaalam. Nung hapon ng May 12, sorry. Nung hapon ng May 12, talaga namang runner kasi ako. At dahil sa busy ng schedule, I was able to find time to finally run. Tumakbo ko nung May 12 ng hapon sa loob ng Ateneo grounds. At sarado, wala ganong sasakyan. May nasalubong ako na isang naglalakad din, siguro 3 beses ko siya nasalubong sa campus. Nung pangatlong beses na, sabi niya, sir, essentially, she said, I voted for you, good luck. Why are you running? Sabi ko, hindi ba't magsisimula na bilangan? Kaya kung wala tayong magagawa yan. Ang lahat ng yan ay nakalaan at lahat yan merong tamang panahon. At hindi ko para problemahin yung magiging outcome ng bilangan. Kung yan ay nakalaan para sa atin, kahit sino pang pumigil, kahit ano pang daya, kahit ano pang technical glitch, hindi maaawat. At kung hindi pa para sa atin, merong mas magandang nakalaan at maging pasensyoso lamang tayo at patuloy na magtiwala. Ganon din ang aking mensahe sa inyo. Huwag ko kayo masisiraan ng loob. At kagaya nga ng sinabi ko, the biggest takeaway, itong kampanyang nakita ko, higit na marami po ang katulad ninyo. Katulad ninyong lahat, katulad mo, Maharlika, na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas, na nagmamahal sa ating mga kabataan, na may malasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Mas marami po tayo sa kanila. Huwag po kayo mainggit doon sa gumagawa ng kabaluktutan. Huwag po kayo mainggit doon sa mga gumagawa ng kamalian. Kukunti lamang po yan. At meron din pong singilang tadhana. Marami nga po sa kanila, hindi na nakabalik natalo na. So, ang pinakamasaklap pa, wala naman po silang respetong makukuha sa mamamayang Pilipino. So,
patuloy lamang po tayo sa ating aspirasyon na kagaya ng ating mga overseas Filipino workers and Filipino migrants. Kasi Marlica, nakita ninyo yung progreso sa ibang bansa. Kaya yung pagmamahal nila sa Pilipinas, gusto rin nilang maiahon ng Pilipinas. Patuloy po tayong mangarap, and one day, and that day will come very, very soon. That leader that we all deserve to lead us to a better Philippines is coming. And that leader is coming very, very, very soon. Huwag kayong masiraan ng loob.